Kadalasan, ang kape ang nagiging comfort ng karamihan dahil laging karamay sa mga madudugong laban sa buhay. Matapang, katamtaman o matabang man ang timpla ng kape na parang buhay, hindi nito maipipinta ang tamis ng tagumpay. Si Mocha Levain Villamor, 24 na taong gulang na, ay isang barista sa isang sikat na coffee shop na Brewski. Isang kapehang pinipilahan at palaging okupado dahil sa mga menus na sulit at talagang hahanap-hanapin ng panlasa. Very high-end ang ambience at talagang mga classic ang pumupuntang tao. Siya ang owner ng coffee shop na ito, ngunit hindi niya ipinaalam sa iba niyang kasamahan dahil sa ugali niyang palaging low profile toward success. Isa rin siyang anak ng bilyonaryo, ngunit mas pinili niya ang pamahalaan na lamang ang coffee shop at tumira sa apartment. Blueberry cheesecake po ba? Tanong niya sa isang lalaking napaka-formal ang pananamit at mala-artista ang hitsura. Yes, as always. Thank you. Tugon nitong hindi tumitingin sa kanya. Hindi niya na tinanong ang pangalan nito upang isulat sa cup dahil kilalang-kilala niya na ito. Sino ang hindi makakakilala sa taong kaharap niya gayong matagal niya na itong napapansin? Hindi niya may tago ang kilig habang inihahanda ang order ng crush niyang si Rustin Core. Simula high school hanggang college ay magkaklase na sila, ngunit hindi siya napapansin ito dahil masyado itong introvert, ngunit nangunguna sa klase. Alam niyang isang CEO na ito ng kilalang kumpanya, ilang metro lamang ang layo sa coffee shop niya. Walang pagsidlan ang nadarama niya habang nasa harapan niya ang lalaking palaging laman ng isipan niya. Araw-araw bumibisita sa shop niya si Rustin at araw-araw ring walang oras na hindi niya nararamdaman ang kilig. Dahil nais niyang magkaroon sila ng ugnayan ni Rustin ay gumawa siya ng 10 paraan para mapansin ng crush ko. Isinulat niya sa isang maliit na notebook ang plano niyang ito upang maging guide niya sa pagsasakatuparan. Step 1. Magbato ng pick-up line kay Rustin sa tuwing o-order ito sa counter. Pagbasa niya sa unang hakbang na isinulat sa notebook, bahagya siyang kinilig nang mabasa ang notes niya, ngunit kinabahan dahil anumang oras ay darating na ang hinihintay niyang paboritong customer. Pagtunog ng bell sa pinto ay hudyat na mayroong pumasok na customer. Kaagad niyang inayos ang kanyang buhok at tumingin sa salamin upang tingnan kung maayos na ba ang kanyang makeup. Paglingon niya sa pumasok ay unti-unting nag-slow-mo ang oras. Ang crush niya ay parang may sariling ring light dahil ito lamang ang maningning sa kanyang paningin at lumalakas ang tibok ng kanyang puso sa bawat hakbang nito papalapit. Isang blueberry cheesecake, venti size na 0% sugar level at isang truffle. Putol niya sa binata dahil alam na alam niya na ang o-orderin nito. Iisang flavor and blend lang naman talaga ang paborito nito sa coffee shop niya. Nakita niya ang 22 ngipin nito nang ngumiti sa kanyang harapan. Kung ibang tao ang nginitian nito, ay tsak na laglag bra at panty na, ngunit ang nalaglag niya lamang ay ang basong paglalagyan niya ng order nito. Noted po, sir. Nauutal niyang sambit. Habol tingin niyang inihatid ng kanyang mata si Rustin patungo sa paborito nitong spot. Sa may gilid kung saan one-seater lamang at maraming mga succulent plants. Pasulyap-sulyap siyang tumitingin sa direksyon ni Rustin, kahit nakaw ang kanyang mga tingin dahil hindi niya maiwasan ang kanyang mga matang sulyapan ang katangi-tangi nitong mukha. Marami na ring dumarating na customer ngunit mas pinili niyang unahin ang order ng paborito niyang customer na si Rustin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod na lumapit dito upang ibigay ang order nitong blueberry cheesecake at truffle. Kahit na parang nararayuma siya dahil sa iniisip na kahihiyan sa pagsasakatuparan ng kanyang medyo maitim na balak, ay kinapalan niya na lamang ang kanyang mukha. Here's your order, sir. Malambing niyang tinig nang sabihin ang salitang ito. Thank you. Pagpapasalamat nito sa kanya na hindi man lang naaalis ang mata sa laptop.
Sir? Nahihiya niyang sambit. Blueberry cheesecake ba kayo? Dagdag niya pang bungad. Bakit? Seryosong tanong nito sa kanya na nabaling ang tingin sa kanya. Kasi para kayong blueberry cheesecake, appealing ang itsura at sakto ang blend ng timpla. Nahihiya niyang bato ng linyang corny sabay talikod dahil namumula na kaagad ang pisngi niya. Narinig niya na lamang ang mahinang chuckles nito na nangangahulugang natawa ito sa banat niyang parang mais. Ang corny! Naging abala siya sa dami ng order ng mga customer, kaya't nang sulyapan niya ang kinaroroonan ni Rustin ay wala na ito. Bigla na lamang siyang naglabas ng isang malalim na buntong hininga dahil hindi pa nagtatagumpay ang unang plano niya. Hinahanap mo ba ako? Biglang may nagsalita sa likuran niya habang nililinis niya ang kalat sa lamesang malapit sa comfort room. Paglingon niya, nakita niyang figura ni Rustin na kanina pa pala nakatayo sa kanyang likuran at kanina pa siya pinagmamasdan. Hindi kaya no? Marahang pagtanggi niya kahit ang totoo'y halata naman. Anyway, thank you. Pagpapasalamat nito bago maglakad palayo. Wait. Mahilig ka ba sa uling? Out of nowhere, natanong nito sa kanya. Bahagya naman siyang kinilig dahil this is the moment na hinihintay niya. Ang banatan din siya ng pick-up line ng crush niya. Bakit? Pabebeng sagot niya kay Rustin. May uling ka kasi sa muka. Bigla itong napangiti sa sinambit. Tiningnan niya ang mukha sa salamin at totoo nga na mayroon siyang uling sa mukha. Ngunit saan niya naman ito nakuha? Tinawanan na lamang siya ni Rustin habang papalayo na ito upang lumabas sa shop. Napahilamos tuloy siya ng kanyang kamay dahil isang kahihiyan na naman ang nangyari sa kanya. Ay! Minus points tuloy kay crush! Daing niya sa sarili. Sa ilang araw na dumaan ay patuloy niya pa ring isinasakatuparan ang kanyang plano sang-ayon sa notebook at napapansin niya namang umeepekto ito kahit na pakonti-konti. Nagagawa niya na kasing pangitiin at patawanin ang seryoso laging mukha ni Rustin. Hanggang isang araw, maulan ang panahon at kapansin-pansin ang kulog at kidlat na dalamhati ng langit. Biglang lumapit sa kanya si Rustin sa counter. Isang blueberry cheesecake at isang truffle. We'll serve it, sir. Inunahan niya na kaagad ito bago pa magsalita. Nahahalata niyang aligaga ito at tila lumulutang ang isip dahil ang mga mata nito ay hindi mapirmi sa isang lokasyon. Natitiyak niyang mukhang may pinagdaraanan ito ngayon dahil malungkot ang dala nitong aura. Dadalhin niya na sana ang order ni Rustin, ngunit nabigla siya dahil nasa harap ng counter pa rin ito at nakatayo lamang. Can I ask for another order? Biglang sambit nito na parang nagmamakaawa. Okay, sir. What is it? Tugon niya naman kaagad. Can I ask for you to be on my table and listen to my story until I finish my drink? Wala sa panahong sambit nito na nagpagulantang sa kanya. Inabot ng ilang minuto upang makapag-decide siya kahit nag-aalangan. Sa huli, inihabilin niya muna ang counter sa kahalili niya upang umupo katabi si Rustin. Thank you. And I'm sorry if I'm forcing you to do this kind of thing. Nahihiya nitong sambit sa kanya na halata ang malungkot na mood dahil sa tono ng boses. It's okay, sir. I can listen all day. Bukas palad niyang tugon upang malighten ang mood ni Rustin. By the way, don't call me sir. Just Rustin. Kaagad namang sabi nito sa kanya. Okay, Sir Rustin. Rustin. Nabubulol niyang tugon dahil nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya ngayon. Tinitimpi niya ang sarili dahil sa kilig na nag-uumapaw gayong naiisip niyang kausap niya face to face ang kanyang crush. Kahit na gusto niyang sumigaw sa kilig ay sinarili niya muna iyon dahil nais niyang mapanatag ang loob nitong mag-open up sa kanya. Sorry to ask you a sudden favor. It's just that I want someone to listen. Sambit niya habang malalim na huminga bago magsimula. I am broken right now. Pagsisimula nitong magkwento sa kanya. What? Biglang eksena niya dahil hindi siya makapaniwala. Just relax. Broken-hearted kasi ako ngayon.
Supposedly, date namin today sa isang hotel na pinareserve ko pa ang buong venue para sa kanya. At plano kong sorpresahin siya na 3rd anniversary namin ngayon. Ang kaso, susunduin ko pa lamang siya ay biglang nagsabi ang girlfriend ko na wala na siya sa bahay niya at mayroon daw itong importanteng lakad. Pero nakita ko siya sa park. May kahalikan na lalaki. Dahil sa galit ko, pinagsusunto ko ang lalaki. Kaso, nakipag-break sa akin ng girlfriend ko, which is ex ko na ngayon. Mahabang salaysay nito sa kanya. Nagloko naman pala eh. Anong problema dun? E di tapusin at putulin ang connection sa taong nanakit sa'yo. Payo niya kaagad kay Rustin. Madali lang kasi sabihin pero I still love her, despite of what happened. Tugon ito sa kanya sabay pangalumbaba. Ayun naman pala eh. Mahal mo pa. E di balikan mo. Easy as that. Pero take note, niloko ka na niya once. Lolokohin ka lang niya ulit many times. A cheater is always a cheater. Payo niyang seryoso kay Rustin dahil nagmumukhang martir ito sa sinabi. I'll try to assess my feelings pa. Thank you so much for listening. It means a lot. At least nabawasan ang dinaramdam ko. Wala kasi akong mapagbahagian ng mga nararamdaman ko eh. Kaya thank you. Saad nito sa kanya na halata namang sincere. Hindi niya alam ang mararamdaman sa ngayon, kung kilig o pagkaawa ba sa taong tinatangi niya. Ngunit isa lamang ang alam niya, handa siyang damayan ito sa mga ups and downs sa buhay. You're welcome. Always ready to listen and help you. Saad niya na gusto niya sanang magbitaw ng isa pang banat naman kaso pinigilan niya ang sarili dahil baka masira ang mood. Nahalata niyang gumaan na ang mood ni Rustin at nagpaalam na ito sa kanya na puno ng pagpapasalamat. Kumaway na lamang siya bilang ganti kay Rustin. Tanda ng pagbibigay paalam. Sa sumunod na araw, nagulat siya nang biglang sumulpot si Rustin na hangos sa harapan niya. Can I talk to you outside? Habol hininga nitong sambit sa kanya. Sumunod siya sa labas dahil mukhang seryoso siyang kakausapin ni Rustin, ngunit hindi niya mapagtanto ang dahilan. Can I hire you to pretend to be my girlfriend? Straightforward nitong sambit sa kanya. Pagkalabas niya pa lamang sa pinto. Nabigla ang kanyang mukha. Hindi maipinta ng marinig ang mga salitang ito mula kay Rustin. Hindi niya lubos maisip na aabot sa puntong ganito ang pakikipag-usap nito sa kanya. Namumulot siya ngayon ng mga salitang dapat niyang sabihin ngunit ayaw niyang maka-offend kay Rustin. Pinakaiisipan niya ang pinaka-the best na desisyon kung tatanggapin ba ang offer nito o pababayaan lamang ito sa sariling problema. I don't care about the money. I'll help you. Direktang tugon niya sa proposal ni Rustin. Thank you. I'll fetch you later. Masayang sambit nito sa kanya na kaagad ding nagpaalam upang umalis. Diyos ko, Mocha. Ano ba yung nasa isip mo? Bakit ka pumayag na maging kasangkapan para pagselosin ang ex ni Rustin? Magiging panakip-butas ka lamang dahil sa padalos-dalos mong desisyon. Sinabunutan niya ang sarili habang iniisip ang mga katagang ito. What if kapag okay na si Rustin at ang ex niya ay bumalik kami sa dati at wala nang pansinan? What if natulungan ko nga silang magkabalikan pero ma-fall naman ako kay Rustin ng tuluyan? Anong gagawin ko? Sambit niya sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang buhok. Ah! Bahala na. Sigaw niya bago pumasok sa loob ng shop. Pagpatak ng 5:00, nariyan na kaagad si Rustin sa labas at hinihintay siya upang sunduin. Nag-abiso muna siya kay Rustin na isasara muna ang shop bago sumama sa lakad. Kinakantsawan pa siya ng mga katrabaho dahil mayroong gwapong lalaking naghihintay sa labas ng shop para sa kanya. Kinilig siya ng bahagya ngunit nangasim na lamang ang mukha nang maisip muli ang dahilan kung bakit ito naghihintay sa kanya. Isang simpleng pananamit lamang ang kanyang suot, isang plain black shirt at jeans. Light makeup lang ang ginawa niya sa mukha at inayos lang ang nagulong buhok dahil sa hairnet. Ready? Bungad na tanong sa kanya ni Rustin pagkalabas niya ng shop. Yes. Maiksing tugon niya at pinagbuksan na siya nito ng pinto upang makapasok sa sasakyan. Ilang minuto lamang ang biyahe bago nakarating sa destinasyon na pinagdalhan sa kanya ni Rustin. Isang malaking hotel ng mga social elites lamang ang nakapapasok.
Paano ka nakapag-book sa mga hotel na to? Palaging fully book ito at hindi tumatanggap ng reservation from normal people. Nagtatakang tanong niya kay Rustin. It's one of the hotel owned by my parents. Tugon ito kaagad sa kanya. Halos lumuwa ang mata niya nang marinig ang sinabi ni Rustin dahil hindi niya inaakalang isa ang hotel na ito na nasa pangangalaga ng magulang niya. Isa ito sa pangarap niyang puntahan bago man lang pumanaw sa mundo. Hinawakan siya sa likod ni Rustin upang igiya sa spot na pinareserve nito. Mala-gentleman ang pag-asikaso nito sa kanya dahil hinila nito ang upuan upang itrato siya ng mala-prinsesa. Kauupo niya pa lamang ay binigyan na siya kaagad nito ng malaking bouquet of roses. Hala, nag-abala ka pa? It's no big deal. Thank you. Sambit niya muli kay Rustin na naupo na sa kaharap niya. Lumingon-lingon siya sa paligid. Kapansin-pansin sa kanyang paningin ang ganda ng ambience at disenyo ng buong hotel, lalo pat nasa gitna sila nakapwesto. Ngunit nagtataka siya dahil ang usapan ay magpapanggap siyang girlfriend ni Rustin upang pagselosin ang ex-girlfriend nitong manluloko. Pero wala man siyang makitang anino nang sinasabi nitong dapat pagselosin. Hindi na mapakali ang kanyang bibig na magtanong kaya minabuti niya ng bitawan ang mga salitang kanina niya pa tinitimping linawin. Akala ko ba pagseselosin natin ang ex mo? Bakit tayo naririto? Nagtatakang tanong niya kay Rustin at sa wakas nasambit niya rin ang tanong na kanina pa naglalaro sa kanyang isipan. Pinag-isipan kong mali pala talaga na gamitin kita sa personal kong interes. Kaya para makabawi sa'yo, at dinala kita rito para mas makilala kita. Parang ang sama ko kasi kung titingnan na sinasamantala ko ang kabaitan mo. Kaya bilang paghingi ng tawad ay hayaan mo sanang mas makilala pa kita ng lubusan. At simulan natin ngayon. Nahihiya nitong pahayag sa kanya, ngunit nauunawaan niya. Okay lang, ano ka ba? Pumayag naman ako na tulungan ka pero alam ko naman ang limitasyon ko. Ngunit batay sa binanggit mo ngayon, why not enjoy our moment together? Pagbibigay niya ng assurance dahil mas gumaan ang pakiramdam niya nang maklaro ang lahat. Ang napawing ngiti ni Rustin noong una niya itong nakilala ay nanumbalik muli. Dahil sa mga sense of humor niya at mga banat ng pick-up line na kung tutuusin ay walang kwenta dahil corny ngunit epektibo upang patawanin ang lalaking dahilan din ng pagngiti niya. Marami siyang nalaman na kwento simula pagkabata nito hanggang sa kasalukuyan na tiyak niyang pwede ng pang-MMK ang storyline dahil sa kakaibang mga plot twist. Naikwento niya rin ang mga danas niya sa buhay na tunay ng hinangaan ni Rustin sa kanya. Dahil sa naipapakita niyang katatagan bilang isang babae. Nang mapagtanto ni Rustin na lumalalim na ang gabi, ngunit hindi pa napipigtas ang kanilang kwentuhan, ay minabuti na nitong ihatid siya pa uwi. Marami pa sana siyang maibabahaging kwento at paliwanag sa mga bagay-bagay ngunit delikado ang daan habang lumalalim ang gabi, kaya't pumayag na rin siya. Pagkahatid sa kanya ni Rustin sa apartment ay nagtitili siya dahil sa sobrang kilig. Hindi niya inaakalang makakausap niya ng ganon si Rustin at na-compliment pa ang kanyang kagandahan sa minimalist na forma. Nag-uumapaw sa saya ang kanyang puso habang naglalakbay ang kanyang diwa sa mga pangyayari. Binuksan niya ang kwaderno na kanyang pinagsulatan ng plano. Natutuwa siya dahil nalagyan niya na ng check ang 3 out of 10 ways para manotice ng crush niya. Aprobado ang unang way na ginawa niya dahil epektibo ang pick-up line kahit corny ngunit napapasaya si Rustin. Tiyanekan niya na rin ang ikalawang hakbang na patungkol sa know all his best interest dahil nagiging madaldal ito kapag nasasakyan niya ang mga trip nitong topic pag-usapan. Nakangiti rin niyang nilagyan ng checkmark ang step 3 dahil appreciate nito ang kagandahan niya kahit simple lamang. Naniniwala kasi siyang simplicity is beauty. Kaya natutuwa siyang aprobado ito. Kahit ang oras ay madali nang mag-umaga, mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaghintay na isakatuparan ang pang-apat niyang hakbang. Bumangon na siya kaagad upang pumunta sa kusina upang isakatuparan ang kanyang ika-4 na plano. Ang step 4, the way to a man's heart is through his stomach.
Inihanda niya na ang lahat ng ingredients para sa gagawin niya ngayon. Naisipan niyang mag-bake ng mga cookies at ibang soft bread upang ibigay at ipatikim kay Rustin. Ilang oras lamang ang ginugol niya upang matapos ang pag-bake, kaya't nang maihanda niya na sa packaging ay nagmadali na siyang mag-asikaso upang buksan ang coffee shop. Isang likewise. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na kaagad naglipat ng kanyang atensyon sa pagkalkal sa ilalim ng counter. Noted po! Nakangiti niyang tugon nang nakitang nakangiti rin si Rustin sa kanya. Inabutan siya nito ng isang peraso ng fresh rose sa counter na dahilan ng kanyang malawak na pagngiti ngayon. Narinig niya naman ang mga tilian ng mga kasama niya sa trabaho at ang ibang sana all ng mga customers sa loob ng shop. Hindi niya tuloy maikubli ang kilig dahil makikita ito sa kanyang malapad na ngiting hindi na mabura sa kanyang labi. Hinatid niya lamang ang order sa mesa ni Rustin at binigay ang iba't ibang klase, flavor at design ng cookies na inihanda niya kanina. Wow! Wala naman ako nakitang ganito sa estante at menu ah. Ikaw ang nag-bake nito? Nagtatakang tanong ni Rustin sa kanya. Oo, kanina ko lang ginawa ang mga yan. I hope you like it. Nahihiya niyang sambit kay Rustin bago na isipang tumalikod na upang bumalik na sa counter. Wait. Aalis na sana siya ngunit biglang hinawakan ni Rustin ang kanyang mga kamay. Dama niya ang makinis, malambot at malapad nitong kamay na naging sanhi ng pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Biglang tumaas ang dugo niya sa paa patungo sa kanyang mga pisngi dahilan upang maging kulay hinog na kamatis ito. Thank you. Nakangiting sambit ito sa kanya na hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa kamay niya. This is my favorite and I like it. Thank you again. Nginitian niya lamang si Rustin bilang sagot at nagtatakbo siya patungo sa comfort room. Binuksan niya ang faucet upang maghilamos dahil baka anytime ay mapasigaw siya dahil sa kilig. Bumilis pati ang bugso ng kanyang puso kaya mas minabuti niya munang lumanghap ng hangin sa loob ng comfort room bago lumabas. Paglabas niya ng comfort room ay sinalubong kaagad siya ni Rustin ng isang ngiti na nagpabilis na naman ng tibok ng kanyang puso. Kanina pa kita hinahanap. By the way, sunduin kita mamaya at 5 o'clock. Pahabol nitong sambit sa kanya. Tatalikod na sana ito sa kanya dahil nagmamadali itong umalis ngunit pinigilan niya muna ito. Wait! Saad niya kay Rustin. Dalhin mo na itong ibang bread na nabake ko para may pagkain ka mamaya. Mabait niyang pag-alok kay Rustin habang nilalagay na sa kahon ang mga narap na mga bread. Are you sure? Baka malugi ang business niyo dahil dyan. Biglang sambit ni Rustin sa kanya. It's okay. Sa apartment ko naman niluto yan at hindi rito. I hope you would like it. Nakangiti niyang sambit kay Rustin nang iabot niya ang paper bag. I will. Thank you so much. Ngumiti rin ito sa kanya bilang tugon at tuluyan nang nagpaalam dahil mayroon pa itong trabaho. Bawat hapon pagkatapos ng kanyang trabaho sa coffee shop ay sinusundo siya ni Rustin upang dalhin sa iba't ibang lugar at pasyalan. Kung minsan ay nag-arcade sila upang maranasan muli ang ginagawa ng isang bata. Kung minsan naman ay sinubukan nilang sakyan ng lahat ng rides sa carnival, ngunit ang ending ay lumabas ang lahat ng kinain niya dahil sa pagkahilo at takot. Kung minsan naman ay street foods ang naging trip nila dahil nakakamiss ang lasa ng mga pagkaing naging bahagi ng kabataan nila. Kadalasan sa restaurant sila nagtutungo upang kumain, magkwentuhan at palagi siyang inaalaya ng mga regalo ni Rustin na talagang naging dahilan ng unti-unti niyang pagkahulog. Sa bawat hapon na kasama niya si Rustin ay naramdaman niya ang pagiging isang espesyal na tao dahil sa pinararamdam at effort nito sa kanya. Sinusuklian din naman niya ang mga ginagawa ni Rustin dahil ayaw niyang maging one-sided lang ang mga sweet moments nila. Patuloy lamang ang pagbe-bake niya ng mga cookies na paborito nito at palagi niya rin itong nilulutuan upang pabaunan ng bento meal. Dahil sa ginagawa niya ay mas lalong napapalapit ang loob ni Rustin sa kanya. Kaya nang makita niya ang step 4 sa kanyang notebook ay tsinekan niya na ito bilang tanda ng matagumpay niyang paggawa at pagsasakatuparan.
Ang sunod niya namang iniisip planuhin ay ang step 5. Effort is the best surprise. Kung paano niya isasagawa ito. Naging stalker siya ni Rustin sa ilang araw na nagdaan dahil inaalam niya pa ang mga behavior nito at mga hilig. Nag-search din siya sa social media upang alamin ang mga details patungkol dito hanggang sa nakausap niya na nga ang isa nitong empleyado sa kumpanya nang minsang ihatid niya ang bento sa company. Nalaman niyang sa sunod na araw ay kaarawan na ni Rustin. Pinaghandaan niya talaga ang gagawin niyang sorpresa dahil tiyak niyang magugustuhan ito ni Rustin. Inip na inip siyang naghintay kay Rustin sa labas ng shop. Sorry, nahuli ako. May emergency lang sa company. Tara. Paghingi nito ng dispensa sa kanya. Pumunta sila sa isang charity house, malayo sa syudad upang magsagawa ng gift giving. Tinarget niya talaga ang charity house na ito dahil malapit ito sa puso ni Rustin ayon sa kwento ng sekretarya nito. Kaya nagluto siya ng mga pagkaing inilagay sa pack para maipamahagi niya at ni Rustin sa mga bata sa loob ng charity house. Paano mo nalaman? Takang tanong ni Rustin sa kanya. I have my ways. Tugon niya kaagad. Thank you so much. Nakangiting sambit nito sa kanya na nagpakabog ng kanyang dibdib. Kapansin-pansin na nag-enjoy ito sa ginawang activity para sa mga bata, gayon din naman siya. Hindi pa nagtatapos ang kanyang sorpresa dahil mayroon pa siyang part 2 ng pakulo para kay Rustin. Nilagyan niya ng blindfold si Rustin at dahan-dahang pinaupo sa silya. Pwede mo nang alisin ang blinds. Saad niya kay Rustin. Wow, grabe naman ang effort. Compliment ni Rustin sa kanyang ginawa. Inilagay niya kasi ang isang bilog na mesa na may 2 upuan sa gitna ng coffee shop at hinulman niyang puso ang mga petals ng roses. Nagsabit din siya ng mga light sa kisame at hinain niya ang mga niluto niyang putahe para sa pagdiriwang ng birthday ni Rustin. Happy birthday, Rustin Core! Bati niya sa kanyang kaharap na namangha sa kanyang sorpresa. Thank you. Thank you so much. Naiiyak nitong sambit sa kanya. First time kong maranasang sorpresahin ng ganito. Maraming salamat sa'yo. Malaking bagay ito para sa akin at napasaya mo ko. Umiiyak na sambit nito sa kanya. You're welcome. Natutuwa akong sulit ang pagod ko sa paghahanda nito dahil nagustuhan mo. Masayang saad niya kay Rustin. Super kong nagustuhan. Bigla siyang niyakap ni Rustin ng mahigpit. Isang yakap na unang beses niyang maramdaman sa pagitan nilang dalawa. Rinig na rinig niya ang malakas na pintig ng puso ni Rustin, maging ang puso niya rin ay malakas ang kabog. Upang hindi siya tuluyang lamunin ng sistema ay ibinigay niya na ang kanyang regalo kay Rustin, ang iba't ibang flavor ng coffee powder na ginawa niya. Ang surprise ko sa'yo ay iba't ibang flavor ng coffee. Ito ay isang espresso. Lalagyan mo lang ng hot or cold water at magdadissolve na agad ang powder. Paliwanag niya sa regalo niya. Etong isa ay matcha powder. Red velvet, macadamia, winter melon, taro, Spanish latte, choco milk, at ang paborito mong blueberry cheesecake. Ginawan ko na rin yan ng powder. Masayang pagpapaliwanag niya kay Rustin. Maraming salamat talaga. Seryosong sambit nito sa kanya. Halos ilang minuto itong nakatitig sa kanya ng tahimik at hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya minabuti niyang ibahin ang topic. Let's eat! Pagbali niya sa mga titig ni Rustin. Dahil sa ginawa niya kay Rustin ay mas nag-level up ang ginagawa nito sa kanya. Tuwing umaga ay hinahatiran siya ng mga imported na chocolate. Tuwing tanghali naman ay nagpapadeliver ito ng bulaklak sa coffee shop niya at sa gabi naman kapag magkasama sila ay pumupunta sila sa iba't ibang kainan. Halos nalibot niya na ang buong kainan sa lugar dahil sa dalas ng pagsasama nila ni Rustin. Sa katagalan, unti-unting binuo ni Rustin ang kanyang pagkatao at natutuhan niya na ring mahalin ito. Ang lalaking dati, tinatanaw niya lang sa malayo, ngayon ay bahagi na ng kanyang mundo. Nawindang siya sa kaguluhan sa loob ng coffee shop dahil maraming nakatingin sa labas. Alam niyang mayroong charity parade sa labas,
kaya't maingay talaga ang mga tao, ngunit ang mga customer niya ay tila sabik na nakatingin sa labas. Mocha, tingin ka sa labas! Bilis! Pagmamadali sa kanya ng babae niyang katrabaho na atat na siyang hinila. Nakita niya ang mga taong kasali sa parade, ngunit nagtataka siya dahil may mga bandera ng letra itong mga iwinawagayway. Binasa niya ito pa isa-isa. Will you be my girlfriend, Mocha Levain Villamor? Mahina niyang pagbasa sa mga dumaang bandera ng letra. Hinahanap niya si Rustin kung nasaan ito dahil nasorpresa siya sa pakulong na isip na naman ito, ngunit hindi niya makita ang mokong. Sinisilip niya pa kung saang sulok sa labas ito nagtatago, ngunit nagulat siya nang may nagstrumming ng gitara sa likuran niya. Pagharap niya sa likod ay nakita niya ang mukha ng lalaking malapad ang ngiti sa kanya. Isa-isang nagbigay ng mga bulaklak na rosas ang mga customer sa loob ng shop. Bilang niyang nasa 30 piraso ng rosas ang ibinigay sa kanya. Ngumiti siya dahil sa sorpresang hatid ni Rustin, ngunit hindi pa pala tapos dahil mayroon itong binigay na isang human-sized teddy bear sa kanya na kulay pink. Mas lalo siyang nagulat nang kumanta sa harapan niya si Rustin ng isang awit na pangharana. Para siyang yelo sa gitna ng shop na anumang oras ay pwedeng matunaw dahil sa kanya nakasentro ang atensyon. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Tanong ni Rustin pagkatapos siyang alayan ng isang nakabibighaning kanta. Sobra, grabe ang pakulo mo ah. Unexpected pero nakakagulat. Tugon niya kay Rustin. Kulang pa nga yan para mapasaya ka. Dagdag pa na sabi nito sa kanya. Sobra ng ginawa mo. Na-appreciate ko lahat ng ginawa mo. Thank you. Sambit niya at takmang tatakbo sana siya sa kinaroroonan ni Rustin, ngunit pinigilan siya nito. I'm waiting for your answer. Biglang singit nito na parang bata dahil nagpapakyut sa harapan niya. Yes, pumapayag na ako. Kaagad niyang sambit dahil nakaabang din ang lahat ng tao sa shop sa kanyang sasabihin. Bigla namang napasigaw na parang bata ang lalaki dahil sa tuwa. Tumakbo ito papunta sa kanya para kargahin siya. Inilapag din siya nito at biglang niyakap ng mahigpit. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa shop dahil sa na-witness nilang romance sa pagitan niya at ni Rustin. Natutuwa siyang ang dating crush niya lang noon ay kasintahan niya na ngayon. Hindi pa nga umaabot ng 5 steps ang plano niya upang mapansin ang crush niya, umepekto na kaagad. Ilang buwan na ang lumipas. Kasama niya ngayon si Rustin sa mall para bumili ng gamit sa renovation ng coffee shop. Magdadagdag siya ng bagong menu at aayusin ang interior. Nag-volunteer si Rustin na sumama at siya pa ang nag-insist na siya raw ang tagabuhat. Ayaw niya sanang paalilain ito, pero isinama na rin niya para walang argumento. Natutuwa siyang panoorin si Rustin. Mas excited pa ito sa pagpili ng mga items kahit na hindi naman planong bilhin. Para bang siya na ang may-ari ng shop sa paraan ng pagdedesisyon. Pinabayaan na lang niya dahil nakakatawa at nakatutuwang panoorin ang kilos nito na parang batang sabik. Well. Look who's here. My handsome ex-boyfriend. Kamusta ang mahal ko? Malanding bati ng isang babae kay Rustin. Napalingon siya sa babae. Balingkinitan, maputi, makinis at maiksi ang buhok. Alam niyang ex ito ni Rustin. Halata sa lambing ng kilos. Alisin mo nga ang kamay mo. Sabat ni Rustin habang hinihimas-himas ng babae ang kanyang braso at pisngi. Natawa siya sa reaksyon ni Rustin. Tamang-tama para sa flirty ex nito. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakabait mo pa rin. At napakasarap. Hirit pa ng babae. Akma itong hahalik kay Rustin pero itinulak siya nito kaya napaupo sa sahig. Tumayo ulit ang babae at sumubok pa ring lumapit pero sinabunutan na niya ito palayo. Kung may jowa na ang tao, lubayan mo agad. Masyado ka nang makate. Sabi niya. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa relasyon namin ni Rustin? Ako lang naman ang girlfriend niya ngayon. Kaya lumugar ka.
Matapang niyang tugon. Whatever. Sabay talikod ng babae. Pagkatapos ng eksena, hindi na niya binuksan pa ang topic. Wala nang dapat pang pag-usapan lalo na't malinaw na wala nang gusto si Rustin sa babae. Bago umalis si Rustin, pinaalalahanan siya na maghanda para sa birthday ng mommy nito. Gusto raw siya makilala. Kinabahan siya pero nangakong pupunta dahil sinigurado ni Rustin na hindi siya pababayaan. Kinabukasan, eksaktong 5:00 ng hapon, sinundo siya ni Rustin. Katatapos lang niya mag-ayos. Light makeup, eleganteng light top, white loose pants, Prada handbag at heels. Nabigla si Rustin sa ayos niya. Napanganga pa ito at di maalis ang tingin. Tinapik na lang niya ito at sabay silang sumakay sa kotse. Sa isang hotel ang handaan. Pagka-park pa lang ay bumaba na siya, dala ang regalo para sa mommy ni Rustin. Kinakabahan siya. First time kasi niya makilala ang pamilya nito. Ready ka na ma-meet si mommy? Tanong ni Rustin habang hinahawakan ang kamay niya. Yes. Maikling sagot niya. Kahit ang totoo'y kabado siya. Sa pagpasok nila, may biglang bumangga sa kanya. Isang babae, slim, maganda, maiksi ang buhok at kasing tangkad niya. Oh, hello. My dear Rustin, I've been looking for you. Miss ko na itong mga labi mo. Malanding bati ng babae sabay dampi ng daliri sa labi ni Rustin. Stop what you're doing, Mikey. I already told you. I have a girlfriend. Sigaw ni Rustin. Oh, where is she? Mas magaling at mas maganda ba siya kaysa sa akin? Pabulong ng babae na kunyaring di siya nakikita. She's my girlfriend, Mocha. Sagot ni Rustin sabay hawak ng kamay niya. Na-meet mo na siya sa mall, remember? Oopsies! Akala ko personal yaya mo. Hindi kasi mukhang girlfriend material. Insulto ng babae. Kung ako mukhang yaya, ikaw naman mukhang pulube. Namamalimos ng atensyon sa taong di ka na gusto. Balik niya. Wow, yung yaya marunong nang magsalita. Sa ganda kong to, pulube? Ikaw ang mas mukhang grasa, kulay mo pa lang. Mas presentable pa rin ako kesa sa'yo na kulang sa tela ang suot. At please, isara mo nga yung bibig mong amoy panis na gatas. Sagot niya. Ha, nakakatawa ka. Para kang imbornal na tapunan ng basura. Mabuti nga't napagtsatsagaan ka pa ni Rustin. Wait lang ha. Sabay kapkap niya sa bulsa't bag. Hinahanap ko lang ang paki ko sa'yo. Sabay irap. Sumusobra! Hindi natuloy ang sasabihin nito dahil pinutol na niya. Baka gusto mong sabunutan ulit? Pagbabanta niya. That's enough. Mokan, Mikey. Sigaw ni Rustin para awatin sila. Whatever, losers! Sabay talikod ni Mikey. Mama mo, Blue! Pahabol niyang asar. Pinabayaan niya na lang si Mikey dahil talo naman ito sa insultuhan sa kanya. Alam niyang may past ang dalawa, ngunit alam niya rin kung sino ang nagloko. Pumasok na sila sa loob ng bulwagan kung saan may naghihintay na malaking lamesa. Naroroon na ang mommy ni Rustin. Naghihintay na lamang sa mga dumarating na kapamilya nito. Nagbeso si Rustin sa ina nito at ganun din ang ginawa niya. Naupo malapit si Rustin sa ina nito sa bandang kanan at sa kaliwa naman ay nakita niyang nakaupo si Mikey na abalang nakipagtsismisan sa isa pang lalaki na sa palagay niya ay kapatid ni Rustin. Thank you for attending my precious day. It is an honor to celebrate it with you. Maotoridad na wika ng ina ni Rustin na mahahalatang alaga ang balat at itsura dahil mukhang bata pa. Happy birthday, Mom. This is my gift for you. Narinig niyang sambit ng kapatid ni Rustin na tumayo kaagad upang ibigay ang regalo nito sa ina. Maliit lamang ang binigay nitong regalo, ngunit nang binuksan ng ina ni Rustin ay namangha ito dahil isang susi ang laman. Bagong labas na model yan ng sasakyan ng company ko. That's the first car na nagawa, kaya that's my gift for you. Saad ng kapatid ni Rustin. Thank you, Hubert. Natutuwang pasasalamat ng mommy ni Rustin sa kapatid. Ito naman ang gift ko sa'yo, Mom. Nakangiting bati ni Rustin sa mommy nito.
Wow! Mukhang bigatin ang laman nito ah. Natutuwang sambit ng ina ni Rustin. Ganda! Ang babango pa ng mga sets! Thank you, my bunso! Ilalabas pala mga sets na yan ngayon. Kinuha ko na nga yung naunang sets para ibigay sa'yo, ma'am. I know you really love perfume. Masayang sambit ni Rustin sa ina. Tita, this is my regalo for you. Happy birthday! Biglang extra ni Mikey na bumasag sa usapan ng mag-ina. That is the porcelain made from a precious stone. It's a bit pricey but I don't mind if it's for you, tita. Low-key na pagyayabang ni Mikey na akala mo namang sinong parte ng pamilya. Wow! Thank you so much, Iha. I know limited lang ang copy ng porcelain na ito. Mayroon lang 3 piraso sa buong mundo. Natutuwang sambit ng ina ni Rustin kay Mikey. Bigla siyang nahiya sa regalo niya dahil hindi niya inaakalang parehas sila ng regalo ni Mikey. Nagtataka lamang siya dahil 3 lamang ang nailabas na set ng porcelain na ito sa buong mundo. Ngunit bakit mayroon si Mikey kung gayong nasa kanya ang huling set na binili pa ng daddy niya sa abroad? What's your gift ba, girl? Mataray na saad sa kanya ni Mikey. Happy birthday po, tita. I hope you would like it. Nag-aalangang sambit niya sa mommy ni Rustin dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon nito gayong parehas ang regalo nila ni Mikey. Porcelain rin? How come na parehas kayo ng regalo? Nagulat na sambit ng mommy ni Rustin nang mabuksan ang regalo niya. It's from US pa po and I bought that on black market where they sell antique and expensive item. Paliwanag niya dahil alam niyang legit ang nabili niya dahil kasama siya ng kanyang daddy sa pagbili nito. Duh! Kitang-kita namang imitation ang binigay mong regalo. At sa akin ang legit dahil mas malabnaw ang kulay ng sayo. Binili ko pa yan sa isang kilalang merchant dito sa city. Mayabang na asta ni Mikey habang binubulas siya ng tingin. Sa'yo yata mukhang imitation dahil sa pagkakaalam ko, ang mga porcelain na original ay hindi masyadong strong ang kulay dahil ang peke ay pinipinturahan lamang at madaling ma-dissolve. Pagtatanggol niya sa mga paratang nito sa kanya. Let's try the authenticity kung alin ang mas matibay. Sambit ni Mikey at biglang hinablot ang porcelain niya upang bitawan sa sahig dahilan upang mabasag ito. Napatayo siya dahil sa ginawa ni Mikey sa kanyang regalo. Gayon din ang iba pang tao na kasama nila sa table. You don't need to do that. Pinaghirapan niyang bilhin ni Mocha at nag-effort siyang magregalo para kay mommy. How dare you mga alam? Sigaw ni Rustin. She needs to prove na peka ang regalo ng girlfriend mo. Anong masama sa ginawa niya? Pagtatanggol ng kapatid ni Rustin kay Mikey na akala mo'y inaapi. Boys, stop! This is my day and don't ruin it. Thank you for proving na authentic ang regalo mo kaysa sa babaeng ito. Sambit ng mommy ni Rustin kay Mikey na kaagad namang kinasama ng loob niya. Para fair, let's see kung legit din ang regalo mo. Bigla siyang tumayo upang basagin din ang regalo ni Mikey. Nagulat ang lahat maging ang ina ni Rustin sa ginawa niya dahil sa nakahihiyang akto nito. Ngunit ayaw niyang nagpapaapi kaya matapang niyang hinarap ang mga masasama nitong tingin. What did you do, witch? Sigaw sa kanya ni Mikey na galit na galit. Pagsabihan mo ang girlfriend mong yan, Rustin ah. Ang kapal ng mukhang sirain ng birthday party ni mommy. Sigaw ni Hubert kay Rustin. No, ikaw ang pagsabihan mo ang kalandian mong yan na si Mikey. Akala mo ba hindi ko alam na kami pa noon ay sinusulot mo na? Sigaw ni Rustin kay Hubert. Nakita niyang biglang sinugod ni Hubert si Rustin para suntukin at ganun din ang ginawa ni Rustin. Nagbuno ng mga kamao ang magkakapatid at siya naman ay hinila ang buhok niya ni Mikey. Hindi naman siya pumayag na masabunutan kaya sinampal niya kaagad ito ng isang malakas at isang tadyak upang mapasalampak ito sa sahig. Napansin niyang kinuha ni Mikey ang sandok upang ipanghampas sa kanya, ngunit sinuntok niya kaagad ang mukha nito at sikmura. Marunong siya sa self-defense dahil pinalaki siya ng kanyang daddy na marunong alagaan ang sarili. Natawa na lamang siya nang makitang nasa sahig si Mikey at hawak-hawak ang sikmura. Stop it! Both of you!
Sigaw ng mommy ni Rustin dahil hindi pa natatapos ang gulpihan ng dalawa. Hindi niyo na ako binigyan ng kahihiyan! As always, masyado kang basagulero, Rustin! Yan kasi ang namamana mo sa mga kasamahan mo sa lansangan! Biglang pagbubunga nga ng mommy ni Rustin. Ngunit napansin niyang one-sided lamang ito sa pagreprimand sa mga anak. Bakit? Ako lang ba ang anak mong sumira sa celebration mo? Si kuya naman ang nagsimula! Tumigil ka na! Lagi ka nalang gulo sa pamilyang to! Masakit na saad ng ina ni Rustin. Kinuha ang kamay niya ni Rustin upang hilahin palabas. Wala itong binitawan na kung anumang salita dahil sa galit na nahalata niya. Hindi pa tayo tapos, witch! Narinig niya ang pahabol na sambit ni Mikey sa kanya. Umalis na lang silang walang paalam sa mismong lugar dahil sa kakaibang eksenang natunghayan niya. Pagkapasok sa kotse ay pinagsusuntok ni Rustin ang manibela, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit bilang pag-alo sa galit na nararamdaman nito. Sorry, akala ko kasi… It's okay, I understand. Gaya ng naikwento mo sa akin na hindi ka talaga paborito sa pamilya niyo. No worries, narito lang ako palagi para sa'yo. Saad niya habang yakap-yakap ito at tinatapang likod nito bilang pagpatahan. Nakipagpalitan na lang siya ng pwesto kay Rustin at siya na ang nag-drive ng sasakyan nito. Habang abala siya sa pagdadrive ay napapansin niyang tahimik ito kaya kahit gusto niyang kausapin ay pinabayaan niya munang humupa ang nararamdaman nitong galit. Dinala niya si Rustin sa rest house ng kanyang pamilya malapit sa dagat upang maiba man lang ang senaryong nakikita at para na rin makapaglibang si Rustin. Tara, pasok ka. Ayusin mo muna ang mga gamit mo at doon mo ako hintayin sa may tabi ng dagat. Sumunod naman ito sa kanyang pinag-uutos. Nagluto muna siya ng mga pagkain upang dalhin sa tabi ng dagat kung saan nakatambay si Rustin. Marami siyang nilutong pagkain na madali lang lutuin at nagdala na rin siya ng wine para sa kanilang dalawa. Thank you for bringing me here. Medyo nahimasmasan na ako. Sambit nito sa kanya na medyo maaliwalas na ang mukha at hindi na parang papel na nilamukos. Kailangan mo talaga muna ng pahinga. Dito muna tayo for a week para naman ma-relax ka. Huwag mo munang intindihin ang work and any other matter. I-off muna natin ang phone natin para malaya tayong makapagnilay-nilay sa ating mga sarili. Makahulugang sambit niya kay Rustin. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Rustin na mag-rant sa kanya patungkol sa hinanakit nito sa buhay. Napag-alaman niyang bata pa lamang ito ay lumaki sa lansangan at naging bahagi ng charity center dahil matagal itong nawalay sa magulang. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit malapit ang loob ni Rustin sa mga charity dahil sa nangyari. Ibinahagi rin ito sa kanya na hindi talaga siya paborito ng ina at kapatid niya liban sa ama dahil malayo ang loob nito kay Rustin. Naawa naman siya dahil sa ibinahagi nito sa kanya. Kaya niyakap niya ito at isinandal ang ulo nito sa hita niya upang makahiga ito ng maayos. Sinusubuan niya ito ng grilled marshmallow and hotdog habang nakikipag-usap sa kanya. Matanong ko lang, hindi ko pa kasi nakikita ang parents mo. Nasaan ba sila? Bakit mag-isa ka lang sa apartment mo? Out of nowhere, natanong sa kanya ni Rustin. Nasa ibang bansa si mommy at daddy. Mas gusto kong mag-isa para mag-ibang landas dahil passion ko ang pagkakaroon ng coffee shop. Oo, hindi siya gaya ng mga company na malalaki ang income pero mas masaya ako sa trabaho ko. Paliwanag niya kay Rustin. Tanong ko lang ulit, kapag nagkaanak ka, ilan ang gusto mo? Out of nowhere na tanong ulit nito na nagpagitla sa kanya dahil sa topic. Grabe naman yan, sa dami ng topic yan kaagad. Natatawan niyang tugon. Pero gusto kong mga 2 lang para mabilis alagaan. Seryosong sagot niya. Noted. Tara, gawa na tayo. Pabirong pagyaya nito sa kanya. Kinutusan niya ito dahil sa biro nito. Ngunit natawa lang din siya dahil sa kaisipan ni Rustin na mayroon na palang nilulook forward. Sana, laging ganito tayo. Nasa tahimik na lugar at magkasamang sinusulit ang bawat sandali. Biglang bulalas ng bibig nito sa kanya na may halong pagbuntong hininga.
di gawin natin linggo-linggo. Nang sa gayon, palagi natin nagagawa. Huwag mo kasing i-oversubsob ang sarili mo sa trabaho at problema. Minsan, mag-unwind ka rin dahil madali kang tatanda kapag in-overuse mo ang sarili mo. Payo niya kay Rustin. Thank you. Biglang sambit ni Rustin. Para saan? Takang tanong niya rito. Sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sa pagmamahal, sa pag-unawa, sa pagdala sa akin dito, at sa lahat-lahat na hindi ko na maisa-isa pa. Nakangiting sambit nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Salamat din sa'yo. Dahil ikaw ang una at sisiguraduhin kong huling mamahalin ko. Nakangiti niyang tugon habang nakayuko habang tumitingin direkta sa mata ni Rustin. Tinatawanan lamang siya ni Rustin nang maikwento niya ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush dito. Nabanggit niya rin ang tungkol sa kwaderno na pinagsulatan niya ng 10 paraan para mapansin ng crush ko na ikinalakas ng tawa ni Rustin. Naikwento niya rin ang mga the moves niyang ginawa upang magkaroon lamang sila ng kaunting pag-uusap. Dahil sa ginawa niya, kaya nagkaroon ng pagkakataon na magkapalagayan ang loob nila. Thank you. Pagputol nito sa pagkakwento niya. Para saan? Nagtatakang tanong niya kay Rustin. Dahil ginawa mo yun. Kung hindi mo sana ginawa ang 10 paraan na yan, edi hindi sana kita minamahal ngayon. Hindi sana tayo magkakaroon ng pagkakataon na maging ganito. Naging seryoso ang mukha nito at biglang umupo katabi niya. Simula high school hanggang college kasi ay malimit tayong mag-usap at hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkagrupo sa isang proyekto. Kaya ngayong may kanya-kanya na tayong mga trabaho, naglakas loob na akong mag-initiate ng convo sa'yo kahit na nakakahiya. Mahabang litanya niya kay Rustin. Napansin naman kita noon pa. Kaso, hindi lang talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na maging close noon. Dahil nga, palagi kong kasama ang mga boys at madalas ding wala ako sa loob ng klase. Paliwanag nito sa kanya. Pero biruin mo yun. Ngayon tayo pinagtagpo ng tadhana sa panahong kailangan natin ng isa't isa. Nakaka-amaze. Nakangiting sambit ni Rustin. Thank you. Kasi hindi mo ko in-ignore noong may mga pagkakataong pwede mo naman akong hindi pansinin. Pa-epek niyang sambit kay Rustin. Sus, sino ang hindi makakapansin sa kagaya mo? Saad ni Rustin sa kanya. Magsasalita pa sana siya ngunit inilapit na ni Rustin ang labi nito sa labi niya, dahilan upang mahalikan siya. Pagkalas ng labi ni Rustin ay hinawakan niya ang kanyang labi dahil malakas ang kabog ng kanyang puso. Ito ang first time niyang makaranas ng isang halik sa dalampasigan habang pasikat ang buwan. I love you, Mocha. Makahulugang sambit ni Rustin sa kanya. I love you too, my blueberry cheesecake. Tugon niya rito. Nagtawanan ulit silang dalawa dahil sa pagbanggit niya ng paboritong inumin ni Rustin. Inasar niya pa ito lalo dahil sa blueberry cheesecake na paborito. Matapos ang ilang araw na panunuluyan sa rest house ng kanyang pamilya, ay nagdesisyon na sila na umuwi at harapin ang realidad ng trabahong naghihintay sa kanila. Hinatid lamang siya ni Rustin sa apartment at nagpaalam na rin itong papasok na sa kumpanya. Gabi na nang naisipan niyang bisitahin ang shop at nakita niya ang basag-basag na pinto ng shop, winasak na mga lamesa at mga upuang hindi na magagamit. Anong nangyari dito? Nakita niyang nagkalat ang lahat ng mga display sa sahig at mga gamit sa counter. Pagbukas niya ng ilaw ay walang liwanag dahil basag na ang mga bumbilyang nakakabit sa kisame. Nanlumo siya sa nakita dahil parang binagyo ang loob ng kanyang shop dahil sa gulo at kalat na nadatnan niya. Narinig niyang may kumakalabog sa loob ng staff room kaya pumasok siya. Doon niya nadatnan ang 3 lalaking sinisira ang mga gamit sa loob. Hoy! Trespassing kayo! Itigil niyo yan! Sigaw niya sa mga mokong. Nakuha niya naman kaagad ang mga atensyon nito ngunit isa-isa itong sumugod sa kanya upang hambalusin siya ng dala ng mga ito na tubo. Mabuti na lang nag-aral siya ng self-defense. Kaya naiwasan niya ang mga ginagawang paghampas nito. Nagawa niyang sipain ang isa sa mga ito dahilan upang tumalsik ito sa malayo at ang isa naman ay nasuntok niya ang mukha at pinilipit ang kamay nito sabay sipa sa likod upang masubsob ito sa sahig. Ngunit ang isa palang natitira ay nakalapit sa likod niya
upang mahampas siya. Napaluhod siya sa naramdamang sakit, ngunit pinatik niya ito upang matumba ito sa sahig at mawalan ng malay. Ininda ang sakit, ngunit tumayo siya upang tumakbo sana papalabas ng staff room, ngunit huli na dahil nasaksak siya sa tagiliran ng isang lalaki. Babawi sana siya, ngunit tumakbo na ang dalawa papalabas dahil sa takot nang makitang bumaon ng kutsilyo sa tagiliran niya. Bago pa lumala ang kanyang sitwasyon ay pumunta siya sa may counter kung saan niya naipatong ang kanyang bag upang kunin ang cellphone at idinayal ang number ni Rustin, ngunit walang sumasagot kahit ilang beses niyang tawagan. Sa maiksing panahon ay tumawag siya ng pulis upang dalhin siya sa ospital at dakpin ang lalaking walang malay sa loob ng staff room. Ilang minuto lang siyang naghintay bago dumating ang mga pulis para tulungan siyang dalhin sa ospital. Na-stitch na ang sugat niya at nabigyan na ng mga antibiotics sa ospital, ngunit hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Rustin. Wala man lang itong reply sa mga text at chat niya, kahit sa tawag ay hindi ito sumasagot. Kinukutuban siya ng masama dahil iba ang mga posibleng mangyari, gayong hindi naman si Rustin ganito ang pag-uugali. Sa halip na mag-alala siya sa sarili niya ay mas nangangamba pa siya sa hindi pagpaparamdam ni Rustin sa kanya, lalo pat emergency ang nangyari sa kanya. Pinagbawalan siya ng doktor gumalaw muna dahil baka bumuka ang tahi sa kanyang tagiliran, ngunit maingat siyang pumuslit kinaumagahan upang magtungo sa kumpanya ni Rustin. Hawak-hawak niya ang tagilirang maigi na wag masagi kaya paika-ika siyang naglalakad. Nagbabakasakali siyang mayroong makapaglinaw sa kanya ng lahat. Hello ma'am, ang aga niyo po yata bumisita. Bati sa kanya ng gwardya. Oo nagbabakasakali lang ako na baka nariyan na si Rustin sa loob. Sambit niya sa gwardya. Gabi po, mayroong company celebration kaya po walang pasok ngayon. Narinig niyang sambit ng guard. Magsasalita pa sana ulit ang gwardya. Ngunit pinigilan niya muna dahil tumunog ang kanyang phone, hudyat na may nagpadala ng mensahe. Nanlumo siya dahil sa nakitang sinend ng mga picture sa kanya ng anonymous sender. Ang picture ni Rustin, nakahalikan si Mikey. Hindi naman siya kaagad naniwala dahil maaaring edited lamang ang mga picture at sinisiraan lamang si Rustin sa kanya. Ngunit mas lalong gumuho ang mundo niya nang mapanood ang 30-second video na sinend sa kanya. Nakita niyang nakikipaghalikan si Rustin sa video kapartner si Mikey habang chinicheer ng buong tao sa loob ng bar. Pansin niyang lasing na lasing si Rustin sa video at ganon din si Mikey. Aakalain niya sanang dati pa itong nangyari, ngunit nakita niya ang damit na suot ni Rustin. Iyon ay ang suot nito bago sila maghiwalay kagabi. Tumulo na lamang ang kanyang luha ng sunod-sunod. Nanginig ang buo niyang katawan hanggang tuhod na magiging dahilan sana upang mapaupo siya sa sahig. Ngunit pinawi niya ang lahat ng nararamdaman dahil mayroon pa siyang dapat asikasuhin. Ang panagutin ang taong sumira sa shop niya at naging dahilan kung bakit siya na ospital. Dumiretso siya sa estasyon ng pulis upang makita ang lalaking pinadakip niya kagabi. Kasalukuyan pala itong ine-interrogate ng mga pulis dahil sa nangyari. Nalaman niyang napag-utusan lamang ito kapalit ng perang pambayad sa ospital ng anak nitong may malubhang karamdaman. Kahit masakit sa kalooban ay tinanggap niyang nadamay lamang ang lalaki na nasa harapan niya dahil sa kahirapan ng buhay kaya nagawa ang krimen. Ang dapat managot ay ang taong nag-utos dito at walang iba kundi si Mikey. Ang babaeng bruhitang nag-utos upang sirain ang shop na pinagtatrabahuan niya. Ipinagtapat pa ng lalaki na plano sanang sunugin ang buong shop, ngunit dumating kasi siya kaya't napurnada ang plano at wala rin sa planong masaktan siya dahil tatakutin lamang daw siya gaya ng utos, ngunit huli na ang lahat dahil naitarak ang patalim sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang pagsisisi kaya sa halip na kamuhian ay tinulungan niya pa ito sa pamamagitan ng pagsagot sa hospital bills ng anak. Nangako naman ang lalaking tutulungan siyang mapadakip sa pulis si Mikey upang managot ito sa krimen.
Galit ang nangingibabaw sa kanya sa mga oras na nalaman niya ang katotohanan. Isang puot kay Mikey dahil sa pangingialam nito sa buhay niya. Kahit nahihirapan ay nagtungo muli siya sa shop upang tawagan ang assistant ng kanyang daddy na ipaayos ang nasira niyang coffee shop. Papalabas na sana siya nang biglang kumirot ang sugat niya sa tagiliran at akmang mapapaupo sana siya. Ngunit may sumalo sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kamusta ang lagay mo? Sambit ng tinig na pamilyar siya kung sino ang may-ari. Diretso lamang siyang tumayo nang hindi man lang binibigyan ng pansin si Rustin na umalalay sa kanya. Tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad, ngunit sunod ng sunod ito sa kanya. May problema ba tayo? Pasensya na kung ngayon ko lang napansin ang mga text, missed calls at chats mo. Nagmamakaawa nitong sambit sa kanya na walang ideya. Hindi niya talaga pinapansin si Rustin at pinagpatuloy lamang ang paglalakad dahil naiinis siya rito. Please tell me kung ano ang problema. Wala akong ideya kung bakit hindi mo ako pinapansin. Wala kang ideya? Talaga ba, Rustin? Ano pala itong mga pictures at video na ito? Sumbat niya kaagad dito sabay pakita ng pruweba. Nakdang tipaklong. Saan galing yan? Di ko alam na nangyari yan. Wala akong matandaan. Naguguluhang sambit nito sa kanya. Walang matandaan? Halata nga sa video na nakikipaghalikan ka na tila ine-enjoy mo pa. Galit na sambit niya kay Rustin at iniwan itong nakatulalang iniisip ang nangyari. Napansin niyang nakalayo na siya nang iwan niya si Rustin kaya't sumakay na siya ng taxi upang umuwi sa apartment upang magkulong. Wala siyang nais kausapin ngayon dahil halo-halo ang mga problemang dumating sa kanya. Humiga siya sa kanyang kama at niyakap ang unan na siyang nagbigay ng comfort sa kanya. Nagsimula nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, hindi rin dahil sa nasira niyang shop, kundi sa nagawa ni Rustin sa kanya. Sa patuloy niyang paghikbi ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Pagising niya ay masakit pa rin ang iniindan niyang sugat. Pagtingin niya sa cellphone ay maraming missed calls mula kay Rustin, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagilamos lang siya at nagluto ng makakain bago bumalik muli sa higaan. Ginugol niya ang ilang mga araw sa pagkukulong sa kwarto, sa paglalaro ng mobile games at pagbabasa ng mga libro. Wala siyang planong lumabas muna ng apartment hanggang hindi pa siya tuluyang magaling. Ilalabas niya sana ang mga basura na tambak niya nang biglang nakita niya sa labas ng apartment si Rustin nakahiga sa sahig at tulog. Nagising ito nang nilapag niya ang plastik ng basura sa gilid. Pupungas-pungas nitong kinusot ang mata at biglang tumayo upang lumapit sa kanya. Good morning. Nakangiting bungad ni Rustin sa kanya. Hindi niya ito inimikan at aktong isasara niya sana ang pinto nang pigilan ito ng kamay ni Rustin. Hayaan mo muna ako mapaliwanag. Please. Pagsusumamo nito sa kanya. Halata niya ang puyat at pagod sa mga mata nito kaya't pinatuloy niya muna ito sa loob ng apartment kahit hindi pa sila okay. Ilang araw na rin akong nakatambay sa may pinto ng apartment mo para hintayin ang paglabas mo ngunit hindi mo ginagawa. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kasalanang nagawa ko sa'yo. Nais ko rin ipaliwanag kung ano ang naganap sa pagitan naming dalawa ni Mikey nung gabing yun. Paliwanag kaagad ni Rustin sa kanya. Hindi siya umimik sa panimulang pagpapaliwanag ni Rustin dahil naghihintay pa siya ng kasunod. Nagkaroon kami ng celebration night. Noong gabi pagkatapos kita ihatid dito sa apartment mo. Kumain kami sa restaurant at nagkayayaan din mag-KTV hanggang sa umabot sa bar. That time, lasing na ang lahat pati na ako. Ngunit hindi ko inaasahang naroon pala si Mikey at mayroong maitim na balak. Ayon sa nakalap kong impormasyon, ay may nilagay na drug si Mikey sa inumin ko. Kaya parang wala na ako sa sarili gaya sa video na napanood mo. Tsaka nang ipatrace ko ang nagsend ng video sa'yo, nalaman kong binayaran lamang ni Mikey ang nagsend ng video sa'yo. Di kita kayang lokohin mo ka. Nang makilala kita, ay nag-iba ang pananaw ko sa buhay. At ang akala ko ay pansamantala lang ang pagiging close natin. Ngunit mas higit pa roon ang ibinigay mo. I know mahirap paniwalaan mula sa bibig ko ang lahat. Pero you know me. I won't do that just to hurt you. Mahabang litanya ni Rustin sa kanya na halos maluha dahil sa pagpapaliwanag. Naniniwala ako sa'yo.
Tugon niya rito. Niyakap siya ng mahigpit ni Rustin, isang yakap na matagal niya ring hinanap. Ngayon ay napagtagpi-tagpi niya na ang mga pangyayari at handa na siyang singilin ang babaeng walang naidulot sa kanya kundi perwisyo. Galit ang namuo sa mukha ni Rustin nang maibahagi niya ang kwento sa likod ng kanyang sugat at ang pagkawasak ng kanyang shop. Naisalaysay niya rin na ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ay plano ni Mikey upang makaganti sa kanya at maagaw si Rustin. Habang patuloy siyang nagkukwento, ay tumawag na ang lalaking dinakip ng pulis na binayaran ni Mikey upang wasakin ang shop niya. Itinuro ng lalaki ang isang warehouse kung saan magaganap ang pagbayad ni Mikey sa serbisyo nito. Kasama niya ngayong nagtatago si Rustin sa gilid ng mga kahon upang hindi mabulilyaso ang planong paghuli kay Mikey. Nakita niyang mayroong pumasok na itim na kotse at bumaba rito ang babaeng hinahanap niya, si Mikey. Hinintay niya muna ang signal ng lalaki bago siya umaksyon para papasukin ang mga pulis upang hulihin si Mikey. Success po, ma'am. Napuruhan po ang babaeng gusto niyong takutin. Sambit ng lalaking kakuntsaba niya. Well, mabuti nga sa kanya. Masyado siyang haliparot. Akin lang si Rustin. Tumatawang sambit nito. O siya, good work. Sa susunod ulit. Saad nito na akmang aalis na sana. Bigla niyang sinugod si Mikey upang sampigahin sa mukha. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil tumakbo ito palayo sa kanya. Sasakay na sana ito sa kotse ngunit kaagad namang umaksyon ng pulis upang posasan siya. Binasahan lamang siya ng Miranda rights bago dinala ng pulis sa presinto. Matapos ang paglilitis ay bumalik sa dating alab ang pagsasamahan nila ni Rustin. Walang araw at gabing hindi niya kasama sa kanyang tabi si Rustin. Halos magkakapalitan na nga sila ng mukha dahil hindi mapaghiwalay ang kaswitan nito sa kanya. Kasalukuyan siya ngayong naghihintay sa pagdating ni Rustin dahil gusto niyang kasama ito sa panibagong pagbubukas muli ng coffee shop na pinarenovate niya. Late na naman ito sa takdang oras ng usapan kaya naha-high blood na naman siya sa inis. Maya-maya pa, may isang batang lumapit sa kanya. Blueberry cheesecake ka ba? Kasi paborito kita. Natawa siya sa sinambit ng bata. Biglang may magagarang kotse ang dumating sa harapan ng shop. Ang unang kotseng pula ay nagbigay sa kanya ng isang malaking bouquet of roses. Sumunod naman, ang asul na kotseng nagbigay sa kanya ng malaking teddy bear. Ang sunod naman ay ang dilaw na kotseng may dalang sangkatutak na tsokolate. Sumunod naman, ang puting kotseng nagbigay ng notebook na pinagsulatan niya ng 10 paraan upang mapansin ng crush. At ang sumunod naman, ang itim na kotseng niluwa si Rustin na pormang-porma ang hitsura. Lumuhod ito sa harapan niya bilang tanda ng pagmamahal na ikinagulat niya. Will you be my blueberry cheesecake for the rest of my life? Nakangiting sambit nito sa kanya habang nakaluhod sa kanyang harapan. Yes, I do! Isinuot ni Rustin ang singsing sa kanyang daliri at niyakap siya nito ng mahigpit. Nagpalakpakan ng lahat ng taong nakawitness ng pagmamahalan nilang wagas. Muling napanatag ang kanyang puso na ngayon ay binabalik-balikan ang ginawa niyang planong 10 paraan upang mapansin ng crush ko. Natawa na lamang siya nang muling isara ang kwadernong naging saksi ng kanyang love story matapos magkwento sa karga-karga niyang anak na 2 taon na. Namiss ko ang asawa ko. Bati ni Rustin sa kanya na kadarating pa lamang galing sa ibang bansa para sa client meeting. Namiss din kita, my blueberry cheesecake! Tugon niya kay Rustin at hinalikan nito sa labi. Wakas! Magandang araw sa ating mga ka-Dear Selen! Shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners kagaya ni na Jennifer Bahilot from Kuwait, Regine Bolkirin ng Bolo Rojas City, Rosalita Lorong from Singapore, Melanie Huego ng Antipolo, M. Socrans from Germany, Melanie Diases from Kuwait, Rialyn Lasisan from Thailand, Maria Marjorie Tandayusagid from Santa Cruz, Laguna, Agnes Embalsado from Vancouver, Canada at John Herbie Bawa from Tarlac.
Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Dear Selen.